Isang dalaga ang pinatigil ng mga pulis sa isang illegal na checkpoint at hiningan ng hipadulas na nagkakahalaga ng 1,000,000. Dahil sa pagtanggi niyang magbayad, ang abusadong pulis ay sinaktan siya at binuhusan pa ng maruming tubig mula sa kanal. Ngunit, sino ang mag-aakalang ang dalawang pulis na ito ay iiyak sa takot dahil sa dalagang ito? Ano nga ba ang nangyari? Noong tanghaling iyon, ang sikat ng araw sa Maynila ay tila nakakapaso sa ulo, habang ang aspalto sa kalsada ay naglalabas ng nakakasuffocate na singaw ng init. Sa gitna ng matinding trapiko, isang batang babae na nagngangalang Risa, 25 taong gulang, ang mabilis na nagmamaneho ng kanyang scooter. Ang kanyang itim na buhok ay malayang nakalaylay, bahagyang tumatakip sa kanyang pawisang mukha, habang ang kanyang mga mata ay nakapokus sa daan. Katatapos lang niya ng kanyang gawain sa umaga, isang gawaing hindi kailanman maiisip ng karamihan sa mga tao, at ngayon ay nais na niyang makarating sa lugar kung saan maaari siyang makapagpahinga sandali mula sa ingay ng lungsod. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang naglaho. Isang patrol car ng pulis ang nagpatunog ng sirena at bumusina, na nagpilit sa kanya na tumabi. Mula sa sasakyan, lumabas ang dalawang lalaking nakauniporme. Ang isa ay matikas ang katawan na may mapagmataas na mukha, si Berto. Habang ang isa pa, si Danilo, ay mukhang mas payat ngunit may tingin na hindi kukulangin sa pang-i-intimidate. Magandang hapon, miss. Maaari ko bang makita ang mga papeles ng iyong sasakyan? Tanong ni Berto sa pormal na tono, ngunit ang kanyang mga mata ay mapanghamak na sinusuri si Risa. Napabuntong hininga si Risa, sinusubukang pigilin ang pagkainis. Alam niyang hindi ito ordinaryong inspeksyon. Mahinahon niyang iniabot ang kanyang lisensya at rehistro, asisi. Kinuha ito ni Berto at kumunot ang noo, na tila naghahanap ng butas. Parang may problema ang rehistro mo, miss. Medyo malabo ang plate number mo, sabi ni Berto habang itinuturo ang plaka ni Risa na sa totoo lang ay malinis naman. Walang problema iyan, sir. Ganyan talaga ang standard mula sa dealer, sagot ni Risa habang pinapanatili ang kanyang hinahon. Si Danilo, na kanina patahimik, ay lumapit. Nang walang babala, bigla niyang sinipa ang scooter ni Risa hanggang sa tumumba ito sa aspalto. Nabiyak ang side mirror at nagkaroon ng malalim na gasgas ang body nito. Ay, pasensya na, miss, nadulas ang paa ko. Mumisi si Danilo nang walang bakas ng pagsisisi. Nagsimulang mag-alab ang emosyon ni Risa, ngunit pinilit niyang kontrolin ang sarili. Ilang motorista at mga dumadaan ang nagsimulang tumigil, bumubuo ng maliit na umpukan. Pinanood nila ang pangyayari ng may pag-aalala, ang iba ay nagbubulungan, ngunit walang nangahas na lumapit dahil sa takot sa unipormeng suot ni Berto at Danilo. Yumuko si Berto para harapin si Risa na ngayon ay nakatayo sa tabi ng kanyang sirang motor. Ganito na lang, miss, para hindi na humaba ito, paano kung ayusin natin ng maayos? 1,000,000 at maaari ka nang umalis ng walang problema. Tumingala si Risa, ang kanyang tingin ay naging matalas. Pangingikil iyan, mamang pulis. Ang mga salitang iyon ni Risa ay tila nagsindi sa galit ni Berto. Sa isang malakas na tulak, natumba si Risa sa aspalto. Si Danilo, na maihawak na timba ng maruming tubig mula sa malapit na kanal, ay agad itong ibinuhos sa katawan ni Risa. Ang lansa at putik ay bumalot sa kanyang buong katawan, dahilan para maging malagkit at madumi ang kanyang damit. Ito ang mapapala mo kapag lumaban ka, miss, nakangising sabi ni Berto habang si Danilo ay tumatawa ng malakas. Akala nila ay talo na si Risa, ngunit hindi nila alam na ito pa lamang ang simula ng kanyang pagbangon. Ang amoy ng kanal na dumikit sa kanyang damit ay tila napalitan sa kanyang isipan ng amoy ng disinfectant at malamig na metal. Nagbalik ang isip ni Risa sa mga oras bago ang insidente sa kalsada. Sa isang silid na madilim at puno ng mga kumukurap na monitor at digital maps, si Risa ay hindi lamang isang ordinaryong dalaga. Sa likod ng kanyang simpleng anyo, siya si Kapitan Risa, isa sa mga pinakamahusay na intelligence agent sa isang special law enforcement unit. Ang kanyang layunin ay malinaw. Linisin ang pangalan ng institusyon mula sa mga tiwaling opisyal na nagpaparumi rito at tiyaking makakamit ang katarungan, lalo na para sa mga mahihina. Ang kanyang kahinaan sa kalsada ay bahagi lamang ng kanyang disgis, isang maskara upang maliitin siya ng kalaban.
Samantala, sa isang madilim na kapihan sa kabilang bahagi ng lungsod, nag-i-enjoy sina Berto at Danilo sa kanilang sigarilyo at kape. Bagamat naka-uniforme, wala silang bakas ng dignidad. Ilan na ang nakotongan natin ngayong linggo, Ber? Tanong ni Danilo habang humihitit ng sigarilyo. Ah, wag mo nang bilangin, Dan. Mas marami, mas maganda, ngisi ni Berto. Sila ay sistematiko sa kanilang pangungutong, madalas pumili ng mga target na mukhang madaling takutin tulad ng mga freelance workers o maliliit na tindero. Kamakailan lamang, may napabagsak silang tindero sa bangketa dahil sa walang tigil na pangingikil. Tiwala silang ang kanilang uniforme ay proteksyon nila laban sa batas. Balik sa kalsada, ang hapdi sa siko ni Risa at ang lamig ng tubig kanal ay naglaho dahil sa umaapoy na galit. Ang kanyang mga mata na kanina ay tila talunan ay nagliliyab na ngayon sa paglaban. Dahan-dahan siyang tumayo, binaliwala ang mapanghamak na tingin ni Berto at ang tawa ni Danilo. Akala niyo ba nakakatawa ito? Tanong ni Risa sa mababang tono. Nagsusuot kayo ng uniforme pero mas masahol pa kayo sa mga goons sa kalye. Kriminal na ang ginagawa niyo. Lumapit si Berto, nawala ang ngisi at napalitan ng puot. Makinig ka, miss, huwag kang masyadong madaldal. Ibigay mo na ang pera at tapos na ito. Sinagot siya ni Risa ng mapait na tawa, sinira niyo ang motor ko, sinubukang mangotong, at ngayon binuhusan niyo ako ng basura. Ano pa ang gagawin niyo? Sige, subukan niyo. Hindi ako magbibigay ng kahit isang sentimo sa mga kriminal na tulad niyo. Ang mga salitang ito ni Risa ay parang sampal kina Berto at Danilo. Ang mga nakamasid na mamamayan ay natahimik, humahanga sa tapang ni Risa. Ang lakas ng loob mo, babae ka, dura ni Berto sa tabi bago naghanda ng suntok. Ngunit tumayo ng matuwid si Risa, suntukin mo ako dahil wala naman kayong alam gawin kundi dahas. Akala niyo ba poprotektahan kayo ng uniformeng iyan? Nagkakamali kayo. Darating ang katarungan. Nang magtangkang sumuntok si Berto, biglang nagbago ang galaw ni Risa. Umiwas siya ng napakabilis at sa isang iglap ay tinisod ang paa ni Berto. Natumba si Berto at nadamay pa si Danilo sa kanyang likuran. Nagulat ang mga tao, hindi ito galaw ng ordinaryong tao. Naglakad si Risa patungo sa isang malaking puno sa gilid ng daan. Hinawakan niya ang katawan ng puno at sa isang malakas na sigaw na yumanig sa paligid, binunot niya ang puno mula sa mga ugat nito. Hindi makapaniwala sina Berto at Danilo. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Danilo na nanginginig sa takot. Gamit ang pambihirang lakas, inindayog ni Risa ang dambuhalang puno na parang baseball bat at hinampas ang patrol car ng mga pulis. Nabiyak ang windshield, nayupi ang hood at agad na nag-apoy ang makina. Sa loob ng ilang segundo, nilamon ng apoy ang buong harapan ng sasakyan. Ang arogansya ni Berto at Danilo ay naglaho, napalitan ng matinding panik. Hindi ang sasakyan namin, sigaw ni Berto. Si Danilo naman ay napaupo sa aspalto at nagsimulang umiyak. Patawad, patawad, miss, hindi namin alam. Nakatayo si Risa sa gitna ng usok, hawak ang puno, tinitingnan ang dalawang pulis na ngayon ay umiiyak na parang mga basang sisiw. Ang mga mamamayan ay nagsimulang maghiyawan sa tuwa at kinuha ang kanilang mga cellphone upang videohan ang tagumpay ni Risa laban sa mga mapang-api. Maya-maya pa, dumating ang isa pang sirena. Isang itim na sasakyan na walang markings ng ordinaryong pulis ang huminto. Lumabas ang mga lalaking nakasibilyan, ngunit may otoridad, at isang opisyal na malinis ang uniforme ang lumapit kina Berto at Danilo upang pusasan sila. Pagkatapos, humarap ang opisyal kay Risa at sumaludo ng buong galang. Magandang hapon, Kapitan, wika ng opisyal sa malakas na boses. Kami mula sa Internal Affairs Service, VIC, ay natanggap na ang inyong ulat. Matagumpay ang operasyon. Namutla lalo sina Berto at Danilo nang mapagtanto nilang ang babaeng minaltrato nila ay bahagi ng sistemang dapat nilang pinoprotektahan, ngunit kanilang trinaydor. Sila ay agad na isinakay sa itim na sasakyan habang ang video ng insidente ay mabilis na nag-viral sa social media. Sa loob ng ilang oras, naging trending ang mga hashtag na abusadong pulis at Kaptein Puno. Dahil sa tindi ng galit ng publiko, agad na tinanggal sa serbisyo sina Berto at Danilo at sinampahan ng mga kasong extortion, physical injuries, at malicious mischief. Sa loob ng kulungan, ang dating mga mapang-api ay naging biktima rin ng pambubuli ng ibang mga bilanggo, na ang ilan ay dating biktima rin nila.
Ang kanilang buhay sa loob ay naging isang impyerno bilang ganti ng karma sa kanilang mga ginawa. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik si Risa sa kanyang headquarters. Bagaman magaling na ang kanyang mga sugat, ang mga aral mula sa karanasan ay nananatiling malalim. Ipinatawag siya ni General Arman, ang hepe ng intelligence, para sa isang bagong misyon, ang pagbuwag sa isang malaking human trafficking syndicate. Ang misyon ni Risa ay nagdala sa kanya sa isang daungan sa norte, isang lugar na kilala sa abalang kalakalan, ngunit talamak din sa mga iligal na gawain. Kailangan niyang magpanggap bilang isang ordinaryong babae na naghahanap ng trabaho upang mahanap ang Dragon, ang lider ng sindikato. Nagsimula siya sa pag-ikot sa mga squatter area malapit sa daungan, nakikinig sa mga kwento ng mga nawawalang kamag-anak at nagmamasid sa mga kahina-hinalang galaw ng mga recruiter. Matagal bago ang insidente sa daungan, naranasan na ni Risa ang pait ng pang-aabuso sa isang palengke. Sa ilalim ng tirik na araw sa palengke ng Tondo, si Risa, na noon ay nagmamaneho ng kanyang dilaw na sedan, ay hinarang ng isang malaking lalaki. Si Berto, isang pangalan na tila laging naugnay sa mga tiwali, isang pulis-pulisan o fake cop na matipuno ang katawan, ay hinarang siya sa gitna ng kalsada. Traffic violation. Itabi mo ang kotse mo, miss, sigaw ni Berto. Alam ni Risa na isa itong modus. Bilang isang intel na naka-undercover, sinadya niyang magpahuli. Humingi si Berto ng 2,000 o kung hindi ay wawasakin ang kanyang sasakyan. Nang tangkaing mga tuwira ni Risa, isa sa mga kasabwat ni Berto ang lumapit dala ang isang timba ng gamit na langis o used oil. Nang walang pasabi, isinaboy nila ang maitim at malapot na langis kay Risa. Basa at amoy langis, tiniis ni Risa ang kahihiyan. Sinipa pa siya ni Berto sa mukha, dahilan upang dumugo ang kanyang labi, at pinalo ang hood ng kanyang kotse. Galit na galit ang mga tao sa paligid ngunit takot silang tumulong. Pero hindi nila alam, ito ang hudyat na hinihintay ni Risa. Hindi ako magbabayad sa mga kriminal na tulad nyo, sigaw ni Risa, ang kanyang boses ay puno ng tapang sa kabila ng kanyang itsura. Hinamon siya ni Berto ng suntukan sa isang bakanting lot, tiwalang matatalo niya ang isang babae. Ngunit nagkamali siya ng kinalaban. Sa bakanting lot, ipinakita ni Risa ang kanyang tunay na galing. Hindi na siya ang babaeng mukhang mahina. Umiwas siya sa mga suntok ni Berto na parang hangin at gumanti ng mga rapidong sipa at suntok. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang pulis na si Berto ay nakahandu sa isalupa, duguan at hindi makabangon. Sa harap ng mga gulat na kasabwat ni Berto at mga manonood, inilabas ni Risa ang kanyang lenkana mula sa ilalim ng kanyang damit na puno ng langis. Ang kintab ng lenkana ay sumilaw sa araw. Ako si Risa, Intel Polisi. Ang misyon ko ay hulihin kayong mga nagpapanggap na pulis at nangingikil sa taumbayan, deklara niya. Dumating ang mga tunay na pulis at inaresto ang grupo ni Berto. Nabuwag ang sindikato ng mga fake cops na nambibiktima sa palengke. Si Berto at ang kanyang mga kasama ay nakulong at sinampahan ng patong-patong na kaso. Sa kulungan, naranasan nila ang impyerno